Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa abogadong vlogger na nagsabing si incoming Senator Rodante Marcoleta ay manlilinlang. Siya ay si Attorney Ricky Tumuturgo, mas kilala sa pangalang Enzo Recto, na kanyang gamit na pangalan sa kanyang social media accounts. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Si Attorney Ricky Tumuturgo ay number 1 nominee ng Bonyog Party List. At kung naalala ninyo, humarap si Attorney Ricky Tumuturgo sa isang pagdinig sa TRICOM. Dito sa nasabing hearing, ginisa ni incoming Senator Rodante Marcoleta si Attorney Tumuturgo dahil sa isa niyang YouTube video pinaratangan niyang manlilinlang si Marcoleta. Balikan natin kung paano ginisa ni Marcoleta si Attorney Tumuturgo. Wala na nagtuturo sa Ateneo at sinasabi mo ang diferensya ng private sa public figure. Pagka public figure ay hindi basta-basta. Kahit nabirahin mo parang may lisensya ka na, parang gano'n sinasabi mo. Pero pag private, talagang kinakailangan may malis ka agad yun. Siguradong kaya lang nung ikaw ay nag-vlog, ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Ano ang panlilinglang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko sapagkat dito lang may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala, ikaw hindi rin kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinglang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ang mga nagpa-follow sa iyo kung sino-sinong maraming nagpa-follow. Pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilinlang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging hindi ko ano yung particular na ito pakikita ko sa iyo, ayan hindi ko po alam kung anong particular doon na attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa iyo. Hindi ko maniwala kung paano mo silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilinlang. Ito isagutin mo, hindi ako naniniwalang hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Go ahead. Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon ni Saganang Mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa Luneta, huwag sa Liwasan. Yun yung kasi, pag sa Liwasan... Attorney, huwag mong nililihis ang usapan. Pinag-usapan yung panlilinlang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. Doon ko po kita, Honorable Congressman... Anong panlilinlang ginawa ko doon sa rally? Yung po yatang speech nyo doon sa stage. Hindi pa yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko ang nilinlang ko ang mamamayang Pilipino? Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa stage. Ano nga? Kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilinlang doon? Tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol. Hindi ganoon. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon, maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nilalat ang vloggers, Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas.
Totoo naman na kapag ka public figures, hindi dapat balat sibuyas. Hindi kagaya ng balat sibuyas ni Kong Barbers, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i-establish ninyo. I-establish mo. Ikaw ay abogado pa rin, kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputableng institusyon. At pagkatapos, tinatanong ko lang ngayon, ikaw ang nagbablog, Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol doon sa rally ng Ano ANC. nga yung sinabi ko sa rally? Nananil lang ako ng Pilipino. Wala ka man lang maisip? Ito yung uri mo na hindi kailangan talagang nagbablog Nami-mislead mo yung mga tao. Nililil lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin lang na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin lang. Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin, pero hindi ako balat sibuyas. Sapagkat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto nila niyang tingnan siguro kung ano yung mga seats ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat sibuyas, pero ito, wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Gusto, panoorin ko po mamaya itong kung ano Ay, ang hirap sa atin, Mr. Chair ano po kasi, Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretso. Wala ka man lang masabi, kahit isang panlilin lang. At inakala mo, baka sakaling no sa rally. Ibig mo sabihin, naharap ako sa rally pagkalaki-laki para manlil lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka dapat na abogado Hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Mga kaibigan, itong si Attorney Ricky Tumuturgo, also known as Enzo Ricto, ay isa ring nominee ng isang party list. In fact, siya ay number 1 nominee ng Bunyog Party List. Tignan natin kung siya ay magiging congressman sa susunod na Congress. Nanalo ba ng kahit isang upuan sa Congress ang party list na Bunyog? Sa official na resulta ng nakaraang eleksyon, ang party list na Bunyog ay walang nakuhang isang upuan man lang sa Kamara. Ito ang standing ng Bunyog ayon sa resulta ng eleksyon ukol sa party list. Ang Bunyog party list kung saan na isang nominee si Attorney Tumaturgo ay nasa number 110 out of 155 party lists. Nakakuha lamang ito ng 93,825 votes. Kaya talo ang Bunyog party list. Walang nakuhang kahit na isang upuan sa darating na kongreso. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, pananaw sa ating topic? Please leave your comments. And don't forget to like and subscribe. Hanggang sa muli, bye-bye!